mapagpalang umaga sa bawat isa. Good morning. Morning, everyone. Morning. Tayo magsimula na sa gawain ng Panginoon. Bagong lahat, tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, dakila po kayong mga pangyarihan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po yung malapit sa inyo. Nagpapakumbaba. Nagpapasalamat po sa isang masaganang araw na ito. Pinagkaloob niyo po sa inyong mga anak. Binigyan ng bagong hininga, bagong lakas, bagong sigla. Magagamit para sa pagpupuri sa inyo, Lord God. Alam ko po, Lord God, na pinakaingatan niyo kami sa isang buong linggo. Kaya naman, naririnig po kami, Panginoon. Handang maglingkod, handang magpuri, magpasalamat, makinig ng iyong salita, Lord God. Sa oras at daling ito, Lord God, dalangin po namin ang bawat isa'y ituon mo ang atensyon sa inyong pangalan, Panginoon. Hindi maisip kung ano man yung mga alalahanin sa isang panibagong linggong darating, Lord God. Ikaw ang manguna sa aming pagpupuri ngayon, Panginoon. Salamat po sa iyong buhay na salita na aming kakainin sa araw na ito, Lord God. Patuloy mo po kaming linisin, Lord God, kung ano man ang aming mga pagkukulang, kasalanan, mga hindi nakalulugod sa inyong harapan, Lord God. Alisin mo po ito, Panginoon. Nang sa ganon, patuloy kami makalapit sa inyong trono, Panginoon. Makaluhod, makasamba, malayang umawit sa inyong pangalan. Salamat po. Minsan pa sa inyong papuri, pinakamataas na pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming hari, Panginoon, tagapagligtas. Amen. Come on guys, palagpakan natin ang Panginoon. Yan ang gabi. Huwagin natin siya.
nating ibigay sa Kanya ang pinakamataas na pagsamba. Sa'yo nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makahinga, sa'yo ay umisa. Minsan pa. Tulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makahingaan, sa'yo ay umisa. Loobin mo ang buhay ko'y iging banal mong tahanan. Na iyong magkasapat sila. Yes, Lord God, tingin mo yung mga anak. Laluya sa Puri sa Diyos. Puri pagsamba, magkahiga o Diyos, ngayon ay lubog mo,
sumigaw ng papuri sa Kanya. Jesus, itasalan mo ako. Salamat po, O Diyos, sa pagbibigay mo sa amin ng buhay, sakripisyo na yung binibigay sa amin, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit inalay mo yung buhay para sa amin. Salamat, Jesus, dahil sa inyo kami yung nilinis, yung binago. Kaya marapat lamang na ibigay sa iyo lahat-lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagluwalhati na aming maibibigay, ng aming makakaya para sa iyo lamang. Sumigaw ang lahat ng anak ng Diyos. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ka, Spirit ng katotohanan. Lahat ng umiibig sa Diyos ay magsabi na, Amen. Praise the name of the living God. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit in this place, oh God, in our lives, in our whole being. Saturate this place with your words. Saturate our hearts with your Holy Spirit alone. Hindi namin binibigyan ng puwang ang kaaway sa aming kalagitnaan, sapagkat ang lugar na ito ay lugar para sa mga anak ng Diyos. We declare that this place is a holy ground because of Jesus, because of His Holy Spirit. Hallelujah! Great is your name. Ang pangalan mo lamang ang mapaparangalan at tanging salita mo lang ang maahayag. Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi ka nagsasawa na kami ituwid, na kami turuan, na kami hubugin ayon sa iyong kalooban. Kaya naman lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati ay maingat naming ibinabalik sa iyo. Pamahalaan mo kami, lumukluka sa iyong tahanan. At yung walang iba kung hindi ang puso ng bawat isa sa amin. Be the master teacher this morning, O God, and allow your Holy Spirit to speak to us in your own mighty way. Hallelujah. Praise the name of the living God. Amen. 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 Okay, isang mapagpalang umaga muli sa inyong lahat. Masarap bang magpuri sa Diyos? Yes. Amen. May bagyo at wala. May pera at wala. Let's magnify the name of our God. Amen. Purihin ang Diyos. Natandaan nyo ba yung itinuro ko last Sunday? Praise the name of God. Okay, ngayon naman, magbibigay po ulit ako ng isang series of teaching. It's all about prayer. How is your prayer life? Okay? Noong nakaraan, ano po yung series ko? It's about the biblical views on how to become prosperous. At nakita natin yung kabutihang Diyos ng loob, kabutihang loob ng Diyos sa bawat isa, na hindi pala nasusukat ang kayamanan sa salapi lamang. May 5 bahagi na nais ng Diyos na tayo po ay pagpalain. Mula sa ating spiritual na kalagayan, physical na kalagayan, sa ating mental na kalagayan, social, at financial. Okay? So, for this morning, it is a series of teaching again, at yung maririnig nyo ngayon is just an introduction again. Okay. Where is Charles? Yung mga, may nalilate pa ba ng ganitong oras? Meron pa? Hari nawawala. Okay. Mula sa aklat ni Lucas, sa chapter 11,
In chapter 11, verse 1, ang sabi doon, and it came about that while he was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples, I'm not yet, wala pa ako dyan, okay? Hindi ko sinulat ang verse 1. Sabi ko naman sa inyo, introduction pa lang ito. Sabi doon, nung natapos na manalangin ang ating Panginoong Yesus, one of his disciples, that is written in verse 1, okay? Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. One of his disciples said to him, sabi doon, Lord, teach us how to pray, as just John also taught his disciples. Okay. So makikita natin, what a great request. Hindi sinabi ng mga alagad, Panginoon, gusto namin ng pera. Panginoon, gusto namin ng kagalingan. Ano ang kanilang request? Pagdating dito sa aklat ni Lucas, Lord, teach us how to pray. Is that clear in your Bible? Turuan mo kami na manalangin. So, these disciples were deeply impressed upon their hearts how important the agenda of prayer was in the life of their master. What about the church sa panahong ito? Are we still impressed about the life of Jesus on how he was laying his life through prayer? So, sa atin, may pananabik pa ba tayo sa salita ng Diyos? Nagsasabi pa ba tayo sa Panginoon, Lord, turuan mo akong manalangin? Because the truth is, sabi ni Apostol Pablo, we do not know how to pray. Wala tayong right word for that holy God. Because we are sinful. We are sinners. Tama po ba? Okay. So let's read from verse 5. Then he said, ito yung response ni Christ. Nung sabihin niya, Lord, teach us how to pray. So sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng isang parable. Then he said to them, suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. Kasi yung kanyang kaibigan, may dumating din na panauhin. For a friend of mine has come to me from a journey, and I have nothing to set before him. Next. And from inside, he answers and says, do not bother me. The door has already been shut, and my children and I are in bed. I cannot get up and give you anything. Kasi oras na ng pagtulog, siguro. I tell you, in verse 8, even though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his persistence, he will get up and give him as much as he needs. Sabi doon. Okay? And then, verse 13. If you then, being evil, know how to give good gifts to our children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Okay, from this teaching, I will give you another view aside from being persistent in prayer. Kasi hindi natin lubos na nauunawaan ano yung kanilang kultura sa kanilang panahon. Ang kultura kasi sa Israel, sa lumang panahon, isang karangalan nila ang magkaloob kapag may kumatok sa loob ng bahay nila na pagbuksan. Kasi nga, before, laging itinuturo sa lumang tipan na maaaring anghel yung kumakatok sa inyo. So, naging kultura nila na kapag mayroong humihingi, kailangan mong bumangon, magbukas ng pintuan, at magbigay ng tulong. But not in this generation. Kasi marami ngayon nakaw. May masamang hangarin, lalo na kung 10 oras na ng gabi. Kasi kilala mo naman talaga yung friend mo at hindi mo friend. But sa kanilang panahon, ang kultura kasi, they need to open their door
Kasi maaaring anghel ng Diyos yung lumalapit sa kanila. At gagawin nila lahat ng bagay dahil sa kanilang kultura. But in here, it's not the kind of prayer that is persistent. Kasi makikita natin, reluctant pa rin yung kanyang friend eh. Amen? At ibinigay doon, because of her persistency, babangon siya para ibigay yung kanyang hinihingi. But not the Lord. Bakit ito ang ibinigay ng Panginoon? Kasi ibig niyang ipakita the God of how much more. This is our title. The God of the how much more. It is a different light is shed on this teaching, as I told you. It is no longer just gritting your teeth and pressing on to persevere in prayer. Hindi na kailangan magngalit pa yung ating ngipin, mahirapan tayo sa pananalangin, because it is the Lord Himself who is asking you now, how much more? Ano ba ang iyong kailangan, Perry? Ano ba ang kailangan mo, Charles? Magkano ang iyong kailangan? Ano ang iyong kailangan? It is the Lord who asked. It is the Lord. Kaya sabi, prayer is no longer a formula. Rather, the entire emphasis of prayer is on who God is. So it means prayer is vital fundamentally for developing spiritually qualified laborers for the kingdom of God. Kung yung itinuro last Sunday ni Sir James is about serving God with the leftovers, ngayon naman, I want you to give this. Are you qualified in the kingdom of God? As servants, as laborers, are we qualified? Kilala ba natin itong Diyos na ito? The God of the how much more? Kaya nga sabi, prayer is no longer a formula. Kasi tayo may formula eh. Ano yung unang-unang alam yung formula? It is acts. Tama ba? Yung nasa music ministry, prayer, intercessory, acts. Adoration, isa-isa. That is formula. Actually, nagbigay ang Panginoon eh. Kung mananalangin kayo, balikan niyo yung Lucas chapter 2, chapter 11, in verses 2 to 4, ganito kayo mananalangin. Ama namin, there is pattern, there is a formula. Pero ang sabi, in here, bakit ibinigay ni Jesus ito? Prayer is no longer a formula. Rather, the entire emphasis of prayer is on who God is. Sino yung Diyos na iyong pinananalanginan? It is not your technique or choice of words. Because He is the God of the how much more. How much more do you need, Eric? How much more do you need, Clarence? He is the God of the how much more. Ano ang kailangan mo? Magkano ang kailangan mo? Ano yung pangangailangan mo? God is asking you now. He is the God of the how much more. Kaya ang sabi niya sa verse 9 to 10, it is the Lord Himself says, so, I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks, receives. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be opened. What a beautiful passage. Kaya lang nasa ng tao. Marami tayong pangangailangan. At kapag tinanong ka ng Panginoon, magkano kailangan mo? Hindi yan natatapos sa isang bagay. Ano ang pangangailangan mo? Hindi natatapos. Kasi maraming pangangailangan ang tao. Pero alam ng Diyos. Ano ang ibig niya? Ask, seek, knock, so that you may receive, find, open. Amen. So kung babalikan natin yung verse 8, the Greek word translated as importunity, if you will go back to that, in the word, in verse 8, okay. Pwede ba ipakita yung verse 8 muna? Balik lang. I tell you,
even though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his persistence, okay, he will get up and give him as much as he needs. Yung persistency, makikita natin, the word persistence, that is coming from New American Standard Bible. The word, an idea, Greek word po yan, which could be mean persistence, which literally means without shame. So, nagkatotoo po yung sinabi ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ni Pablo sa aklat ng Hebreo sa chapter 4, verse 16. Okay, open your Bible if you have. Hebreo chapter 4, verse 16. Ano ang sabi doon? Kaya huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. It's in your Bible. Okay? Sa trono ng mahabaging Diyos, at doon'y kakanta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang tanong, nangangailangan tayo ng habag, nangangailangan tayo ng kalinga. Minsan nagngangalit na yung ngipin natin sa hirap manalangin. Sino magsasabing madaling manalangin? It's not easy. Okay? So ina-apply natin, very persistent tayo. But you know what? The God of the how much more tells us now that we can come boldly to the throne of God without shame. Why? Because you were forgiven. Pinatawad na tayo sa sala ng Panginoon. Tayo'y kanyang mga anak. Anong ikinatatakot mo? Ang anak ba may takot sa magulang na humingi? Mami, pahingin ganito. Daddy, pahingin ganon. Tatay, akin. Hello? Kaya sabi, walang pag-aatubili, lumapit kayo sa trono ng mahabaging Diyos. He is the God of the how much more. Gracious, generous, loving, forgiving Father. Kakamtan ninyo sa panahong kailanganin ninyo ito. Bold na itinuturo ng salita ng Diyos. So, as people of God, as a church, as a people always says that you are born again, you need to learn the significance of prayer. How important prayer must be that even the Messiah, the Son of God, came praying. Alam niyo po, kung babasahin natin ang buhay ni Jesucristo nang narito siya sa lupa, lagi niyang kasama yung kanyang mga alagad. After praying for those sick people, pagkatapos niya magpalayas ng mga demonyo, magpakain, alagaan ng mga balo, anong ginagawa ni Jesus? Tutulog ba? Manunood ba ng news? Magkakapi-kapi muna, church? Ha? Anong gagawin, Francis? Sinabi ba ni Jesus, naku, magtulugan muna tayo mga bata. Ako'y pagod na pagod. Anong gagawin ni Jesus? Kasama niya yung mga alagad. Aakyat pa siya ng medyo mataas na lugar. For what? For what purpose? Hindi para idangkay ang kanyang ulo at mamahinga. No. Naroroon siya para manalangin. Tama po ba? So prayer is not overcoming God's reluctance. It is believing in a God who hears, answers, and even exceeds our prayers. Naroroon siya para manalangin. Now, you need to understand that prayer is not to twist the arm of God. Persistent tayo. Gusto halos natin, baliin na yung braso ng Diyos. Tutukan na ang Diyos para lang makuha natin ang tugon sa ating mga panalangin. But it's not. We become Christians who enjoy a profound restedness in God rather than suffering from prevailing restlessness that refuses our culture. Why there are many people who are restless, parang walang kapahingahan ang isip. Sino ngayon merong ganyan? Hindi namamahinga ang isip, restless. Samantalang ang Diyos ang nagbigay ng kapahingahan. Ngayon, kung nananalangin tayo, after you pray, then rest.
Ang Panginoon na nagbibigay ng kapahingahan sa bawat isa. We are restless only because we do not know the God of rest. The God who works to bless us. The God of the how much more. Ano ba ang kailangan mo? Ilatag mo, umpisahan mo sa ganito, ilatag mo lahat sa Diyos. Iwanan mo sa Kanyang paanan at mamahinga ka. Kasi ang Diyos ang gagawa. Kahit hindi mo nakikita, tandaan natin, ang Diyos gumagawa. It is not us. Kaya nga sabi, us. Knock. Diba? Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihang humingi. Because you are a child of God. Sino ditong naniniwala na siya ay anak ng Diyos? So kailangan nakakapamahinga tayo. Amen. Hindi natin kailangan ng tranquilizer galing sa Mercury. Because you have a God of the how much more. He is your peace. He is the God of rest. So prayer, tandaan natin to. Is not about you. It's not about me. Prayer is all about God. Can you see that? It is not about how deep or how great your prayer is, or how long or eloquent your prayer is. Kahit ikaw pa yung pinakamahusay manalangin, prayer is all about who God is. Is that clear? Maliwanag na kasentro dapat ang ating panalangin kung sino yung Diyos na ating pinananalangin. Ngayon, kung dumadalangin kayo sa kapirasong kahoy na walang buhay, sa isang bato na may hugis mukha, pero hindi nakakakita, doon kayo, magngalit ang ngipin nyo, maghirap kayong manalangin, kahit magdamag, wala kayong makukuhang tugon. Kaya hindi namamahinga ang tao, hindi namamahinga ang mundo. It's because they do not accept the fact that God is a God of rest. That God can answer their prayers. Buhay ang Diyos, nakikita tayo. Amen po ba? At ipinakita niya ang kanyang kalooban sa kanyang salita. Pero hindi tinanggap ng marami ang kanyang salita. So prayer is not about us. Hindi dahil si pastor ang nananalangin. Hindi dahil ako ang nag-lead sa panalangin. It's about God. Amen. Amen po ba? So prayer is the greatest resource of the church. Where are the people of God? Where are you, church? Where are you, Christians? Do you love the Lord? If you love Him, you will do what He is commanded you to do. Kung talagang iniibig ninyo ako, gagawin ninyo ang nais ko. Gagawin ninyo ang iniutos ko. Don't you know that man is essentially a spiritual being? Thus, he knows he ought to pray. Kailangan nyong manalangin. Tama. You are a spiritual being. Yes, nakatira ka sa kahang yan, sa toldang yan. Mahina yan. Mahina po. Kaya nga sabi, manalangin kayo sapagkat mahina ang inyong laman. Yan laman na yan. Ang gusto niyan, layaw, sarap, comfort zone. Hindi umaalis yan. But your spirit, your soul, and your spirit, kailangan nauuhaw yan. Because you are a spiritual being. Kaya maraming mananampalataya, huwag niyo akong pabilibin na mas malakas pa kayo sa hindi dumadalo sa church. Na para bang mas matibay pa kayo kaysa sa nagbabasa ng salita ng Diyos. At sasabihin niyo, hindi ako nakakalimot sa Diyos. No! It's a big lie of the devil. It's a deception. Magagalit kayo sa akin, but it's a big, big lie of the enemy.
Kung yun nga may salita na ng Diyos, sabihin ko sa inyo, natutokso pa. Yun nga memorize na ang salita ng Diyos, na ikoko, natutokso pa. Minsan sinungaling pa. Why? Mahina kasi itong laman na to. We need God. Lagi tayo makikipag-ugnayan. Alam ni Jesus yung kanyang posisyon while He was here on earth. Kaya pagkatapos niya magministeryo, hindi niya iniintindi yung kanyang pagod. Oy, naku, pagod ako, ang dami kong demonyong pinalayas. No. Aakyat siya, mananalangin. Bakit marami sa atin hindi nasusumpungan yung totoong buhay, lakas na mula sa Diyos? Bakit marami sa atin hindi namamahinga ang isip? Marami sa atin laging takot, laging ninenervyos. It's because you do not know the God whom you call. Kaya nga sabi, prayer is not overcoming God's reluctance. Hindi reluctant ang Diyos na kapag lumuhod ka, hiningi mo, hindi ipagkakaloob ng Diyos. Hindi siya nagdadalawang loob. Ibibigay ko ba sa anak kong ito? No. Isang bagay lang ang makahadlang, your sin. Amen? So as man, we need to understand that your soul, yung iyong kaluluwa, and your spirit, dapat nauuhaw na makipag-ugnayan sa Diyos. Nananabik sa salita ng Diyos. Nananabik sa pangungusap ng Diyos. Amen. Sabi ko nga nasa prayer meeting, we are too much bounded of time. Wala. Hindi pa nakakapangusap ang Diyos. We need to go home. Because we are bounded of time. Remember this. Prayer. Okay, read. Sige, kayo ang bumasa ng marinig nyo. Say, unleash. Yung kapangyarihan ng Diyos ay nare-release once we pray. Tama po ba? So always remember that prayer does not equip us for greater works. Prayer is the greater work according to Oswald Chambers. Ang liit ng tingin natin sa pananalangin. Why? Hindi tayo parang frontliner sa kanila. Ang frontliner para sa inyo, yung tumatayo dito sa harap, nakikita ng madla, pinapalakpakan, nahahayag. Saan tayo minsan nananabik? Sa palakpak ng tao? Sa admiration ng tao? No. Prayer is the great work for the church. Kaya nga nung binabasa ko yung isang maiksing testimony sa Korean church, kay David Yonggicho, former Paul Yonggicho. Prayer meeting, nagkakagulo, may stampede sa labas. Ang miyembro nila is 700,000. Kapag prayer meeting, nakapila na, maaga pa lang ang tao para lang makapasok, manalangin. Because all of them were excited, they feel great na makarinig ang Diyos. What about the Filipinos, the church here in the Philippines? What about the JCSRC people? What about us, people of God? Are we excited? Are we still longing for the presence of God? May pananabik pa ba tayo? May pagkauhaw pa ba tayo? Tulad ng usa, in the book of Psalms, verse 34 sabi, tulad ng usa, dapat nauuhaw ang ating kaluluwa. Because we are a spiritual being. Alam niyo ba na ang salita ng Diyos ay tubig? Ang tubig, napakaraming ginagampanan. Tama? The only best solution na ibinigay ng siyensya. It does not cleanse us, but refresh us. Tingnan nyo, pag nakainom kayo ng tubig,
nagkakaroon kayo ng kasariwaan. Nare-refresh ang inyong body. Say, sa salita ng Diyos. May pananabik pa ba ang tao na manalangin? May pananabik pa kaya sa salita ng Diyos? Kaya yung tanong ko kanina, are we qualified as a servant of God? As laborer of Christ? As a church of Jesus Christ? Ang sabi, a spiritual leader who is not praying has abdicated his primary job description from God. Because prayer cannot be divorced from spiritual leadership. Amen. So always remember, your highest calling as a Christian leader is the ministry of prayer. Ministry of prayer. Hindi pa pastor. Hindi bilang worship leader, but ministry of prayer. Kaya dapat yung mga leader, kung kayo'y mga leader, dapat kayo ang unang nakikitang mapanalanginin. Hello? Kumbaga may nuno sa punso dyan, tabi-tabi ko. Leaders! Leaders of the church, leaders of the families, where are you? Leaders of every institution. There is nothing, okay? If you are a leader, dapat mas ahead ka man lang sa iyong mga nasasakupan sa pamamagitan ng pananalangin, according to Oswald Sanders. Is that right? Sino ang magulang sa tahanan? Dapat mas ahead ka sa mga anak mo when it comes to prayer. Leader ka sa isang iglesia, dapat mas ahead ka sa mga miyembro mo as prayer. Dapat sino unang prayer warrior? Leaders. Leaders. Hello. Ano ngayon ang tao? Nasaan ang tao? Laging sinasabi natin, busy ako. Busy ako. Your busyness, remember this, will lead you to distraction. Okay? Kaya nga sabi, a spiritual leader who is not praying has abdicated his primary job description from God. Dapat kasama sa lahat ng leader, isa sa primary description, prayerful. You're not just giving your tithes, but you need to be prayerful. A man of prayer, woman of prayer. Amen? Bakit lagi tayong natatakot? Lagi tayong nag-aalala? Because you're not a man and woman of prayer. Sino kayo na nag-ahari? It's the devil. Pray. This is a beautiful thing. Prayer brings us back to dependence on God. Amen? Hindi tayo naglilingkod sa isang Diyos na reluctant sa pagbibigay. Hindi siya reluctant sa pagbubukas ng pintuan. Na kapag ikay kumatok, sasabihin niya, namamahinga ako. Ganun ba ang Diyos natin? Hindi. Prayer is theologically significant, not for what it can do for us, but more of what it can bring us back to. Ano yun? Remember this. Do not neglect. Write it in your Bible. Prayer brings us back home to God because He is our final quest. Alam niyo ba, every time you go back to God, look at Jesus. Hindi niya ipinamukha sa mga alagad niya, pagod ako, mamamahinga ako, layuan niyo ako. Why? Because every time He kneeled down in front of His Father, alam niyang umuwi siya sa kanyang tahanan. Gayon din sa mga mananampalataya. When you pray, when you kneel down, umuwi ka dun sa Ama mo. Sa buong maghapon, nagre-report ka. Sa buong maghapon na yung ginawa. Sinasabi mo sa iyong Ama, ano yung hirap na iyong dinaanan? Ano yung kailangan mo? Nawalan ka ba ng lakas? Your Father will restore that strength for you. Nawalan ka ba
ba ng provision? No. Because your Father will always provide for your needs. Nagkasakit ka ba sa buong maghapon? He sees it and He will provide the divine healing that is for you. Napakabuti ng Diyos. Sa tuwing tayo mananalangin, mga kapatid, umuuwi lang po tayo sa tunay nating tahanan. Nakikipag-ugnayan tayo sa totoo nating magulang, sa totoo nating ama. Bakit hindi natin magawa? Kaya tayo pagal na pagal, pagod na pagod, kaya tayo natutuliro. It's because hindi ka umuwi sa iyong ama. Hindi ka lumuluhod sa Diyos, hindi ka nananalangin. Hindi ko minamaliit ang inyong mga panalangin, but you know what? Every time we need to go back home. He is our final quest. Why we are so tired? Naghahabol kayo sa inyong pag-aaral, hindi ba upang kayo pagpalain? After your schooling, you need to go back home to your father. Tell to your father all your needs, everything that is lacking to you. People, go back to your father. Leaders, go back to your father. Minsan may mga bagay na nakakalungkot. Magkikwento kayo, umattend kayo ng prayer and fasting sa ibang church. Umattend kayo ng pananalangin sa ibang church. What about your church? Ito ang mga kapatid nyo. Ito ang pamilya nyo. Naipanalangin nyo ba? Kung dumanuman kayo, huwag nyo nang ipagmalaki. Ilihim nyo na. This is your home. Hindi ko minamaliit yung pagdalo ninyo, yung panalangin nyo, yung panalangin nila. Saang pamilya ka kasama? You need to pray for your family. We have all of us has own family. We need to pray for our own family. Panalangin mo, asawa mo, mga anak mo. Go back home to God. You are the leader, you are the father. Mga ama, ang laki ng tungkulin nyo. Huwag niyong iasa sa inyong may bahay ang panalangin. Kayo yung leader na itinayo ng Diyos. Lalaki. Tayo, lahat ng lalaki. Lalaki. Kung binabae kayo, maupo kayo. I'm not joking. Bata, matanda, lalaki, tandaan ninyo, tanim ninyo sa isip nyo, may malaki kayo responsibilidad sa inyong pamilya. Sa inyong magiging pamilya. Hanggang wakas, hanggat hindi kayo kinukuha ng Panginoon, ang leadership ay nasa inyo. Klaro yan sa salita ng Diyos. Be seated. Dapat natatandaan yan. Kasi tinawag kayong leader. Lalaki, tinawag kang leader. Kaya kabataan ka pa lang, umpisahan mo na yung buhay pananalangin na umunlad, lumusog, tumatag, upang kapag nagpamilya ka, makukuha mo ang biyaya na hatid ng pag-uwi mo sa iyong tahanan. Always go back to your home. And that is our Father in heaven. Amen? Ipadaman niyo sa Diyos yung pagmamahal. Alam niyo po ba, ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Tayo, ang laki-laki ng pagkukulang natin. Isang pagal na pagal tayo sa mundong ito. Kalimutan nating umuwi sa ating tahanan at makipag-usap. Tatay, buong maghapon po akong nahirapan. Amen? Prayer is therefore not using God. Remember this. But finding God. Hindi para gamitin ng Diyos at hingin ang hingin kung ano ang aking gusto. You need to find God. Kailangan masumpungan natin ang Panginoon. Why? Because prayer refines our spiritual appetite. Is that clear? Spiritual appetite. True prayer cultivates a deep spiritual hunger
that draws us deeper into God. Can you see that? It refines your spiritual appetite. Kaya kapag hindi na nananalangin ng tao, huwag kayong magmalaki. Wala kayong fellowship, wala kayong Bible study, hindi kayo dumadalo. Tapos sasabihin nyo, parang minsan kakantyawan ka pa. Baka sa huli, ako pa ang may halo. Alam niyo yung halo? Di ba sa mga banal yun? Hello? It's a big lie of the devil. You cannot mock God. Always remember that. Hallelujah. How is your spiritual appetite? Kapag nawawalan ka ng panlasa, ano yun? May sakit, di ba? Hello? Kapag nawawalan ka ng panlasa, may sakit ka. Kapag nawawala din ang appetite mo sa mga bagay na panlangit, hindi ka lang COVID. Malala ang karamdaman mo. Paswab test ka sa Panginoon. Tama? Because true prayer cultivates a deep spiritual hunger that draws us deeper into God. Lalo ang lumalalim. At kapag lumalim ka, hindi mo ipagpapalit sa sino man ang salita ng Diyos. Hindi mo ipagpapalit sa sino man tao ang panahon mo para sa Diyos. Naniniwala pa kayo na pinakamainam na panahon ay yung panahong nasa harapan ka ng Panginoon? Dahil kahit may problema, kahit may pera, may kalungkutan, may kaaliwan sa Diyos, ang the best time pa rin natin. Amen. How is your spiritual appetite? May gana ka pa bang mag-fellowship? O wala na? Sabihin nyo lang, pati virtual, ititigil ko. One of these days, magre-resign ako. But you know what? One thing I cried out to God is this. Let your mercy fall upon these people who says that they were born again Christian. That they are your followers. Pero wala sa loob ng kawan. People of God, we need to go back home to our Father. May isang Diyos, may isang Ama tayo, may isa tayong kaibigan, may isa tayong Panginoon na lagi naghihintay sa atin. Siya, alam niyo ba sa lahat ng mga hari, ang Diyos ang pinakamabuti. Sa lahat ng Panginoon, siya ang pinakamabuti. Sa lahat ng kaibigan, siya ang pinakamabuti. Tapat. Mapagmahal. Hindi ka iniwan. Kahit na nga nung makasalanan ka, hindi ka iniwan ng Panginoon. Tama? Siya isang mandirigma. Sino ang ipinaglalaban? Ikaw at ako. Ipinaglalaban niya ang church. Ipinaglalaban ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya tayo nananatili. Kaya tayo nagtatagumpay. Dahil may mabuti tayong Ama. May mabuting mandirigma. Nakikipagbaka para sa atin. Tama ba ako doon, Joshua? God is so good. This one. Prayer refines our carnal appetites. When we say carnal appetites, sabi ko nga, iniutos ni Jesus, manalangin ka lagi, sapagkat mahina ang iyong laman. Kasi maraming gusto to. Lagi tayo nagkikrave. Sino yung maraming cravings? Diba pinopost nyo pa nga eh? Cravings for even a piece of contis. Cravings for this and that, those and that. Tama ba, Charles? Craving for a beautiful lady who is rich, even though I don't care about money. Tama ba? What is your craving? A handsome guy with 10 million in the bank? What is your craving? Ang daming cravings po nito kasi ito
makasalanan. At hanggat hindi namamatay itong karnal na pagkatao natin, wala ang cravings mo sa salita ng Diyos. At wala ang cravings mo sa mga bagay na panlangit. Anong sabi sa aklat ng Colossians chapter 3? Mortify the deeds of your body. Ano naman ang ilagay ninyo sa isip nyo? In verse 3, ilagay nyo naman sa isip nyo ang mga bagay na panlangit. Why? Because we are carnal. Ano ang bagay na nasa isip natin? Of course, all the things that is in this world. Kaya sabi, prayer defines our carnal appetites and replace them with a deeper love for the highest good found in God alone. Alam niyo po ba, kung merong pinakamainam na mangingibig, na hindi ka iiwan, hindi ka susumbatan, sino yun? Hindi po si Church. It is God alone. Amen. Kahit nagkakasala ka, andyan ang Diyos. Nagkulang ka, andyan pa rin ang Panginoon. Amen. Isang araw, maaari tayong bitawan ng tao. Ibagsak ng tao. Alipustain ng tao. Hamakin ng tao. Minsan nga kahit asawa mo na, minsan hinahama ka pa eh. Tama ba ako? Ha? Madam Vicky? Minsan nga anak mo na, hinahama ka pa eh. But not the Lord. That is one thing good na nasumpungan ng mananampalataya. Ngayon ang tanong ko, bakit ang layo ng puso mo sa Diyos? Bakit ang layo ng isipan mo sa Diyos? Because of your carnal appetites. Ha? Lagi ko sinasabi, if you are strongly attached to this world, mahihirapan kang iwan ang mundong ito. Hindi ko sinabing masama ang biyaya, ang pagpapala. Kaya tayo may biyaya, kaya tayo may pagpapala. It's because of God. Hallelujah. In God alone. So it refines your spiritual appetite. It refines also your carnal appetite. That's why we need to go back home to God. Kahit ilang demonyo pang pinalayas mo sa maghapon at ikay nahirapan, doon sa ministry of deliverance na meron ka, meron ba dito? Ha? O katabi nyo ngayon ang... Wala akong itinuloy. Ha? Sinong nahihirapan sa buhay na ito? Meron ba? Napakapalad talaga ng mga taga-JCSRC. Parang laging pastor lang nahihirapan. Tama ba ako, James? Sinong nahihirapan sa buhay na ito? May isang sikreto. If life gets too hard to stand, minsan nahihirapan tayo. Ano daw gagawin, everybody? Ha? Anong gagawin natin? Hindi ko kayo narinig? Nel. Parang hindi kayo kumbinsido, Nel. Alam niyo ba, niluluran niyo? King of kings, Lord of lords. The Elgibor, the best warrior. That is your God. He is the God of the how much more. Na kapag lumuhod ka, nakita ka ng Diyos, ang tanong kagad ng Diyos, hindi ko kaya, kayang ipagkaloob sa inyo ang mga bagay na ito. Ano ang iyong pangangailangan? Josue. Sabi ni Josue, Lord, pamasahe po. My goodness, toothpick lang yung hinihingi mo. Ha? Alam niyo ba, kapag humingi kayo sa Diyos, hinihiya niyo ang Diyos. Anong ibig ng Diyos? Malaking bagay sapagkat doon siya napaparangalan. Kung pamasahin nyo lang, inuutang nyo, inihiya nyo ang Diyos. Diyos nyo ba si Kristo? Hello! I'm asking you, church. Huwag nyong hiyain ang Panginoon. He is the God of the how much more. Pwede nyong hingin, Panginoon, gusto kong maunlad na buhay. Katukin mo ng Panginoon. Kasi siya nagtanong. And He will open a door. Bubuksan ng Diyos ang pintuan para sa'yo.
Now, look at the centrality of prayer in the life of Jesus Christ. Alam niyo saan nakapokus si Kristo? Anyway, this is just an introduction. I will give it to you. His entire ministry flowed from his God consciousness and God centeredness. Sino daw ang sentro? It is his Father. Kasi nasa katawang lupa siya, nasa katawang tao siya that time. Diba? At alam niya may masamang balak ang demonyo sa kanya. I-offer yung buhay niya. Kaya nung manalangin nga siya, ano sabi niya? Ama, kung maaari lang, hindi ko tanggapin ang sarong ito. Alam ni Jesus Christ kung ano yung gagawin, ano yung mangyayari pag in-offer na niya yung kanyang buhay. Kaya naman ano ang ginawa niya? Nagkaroon siya ng lakas, ng tibay, para isakatuparan yung kanyang misyon. And that is because his life, his ministry flowed from his God's consciousness and God-centeredness. What about us, church? Prayer is central in the life of Jesus Christ because his entire life is wrapped up in prayer. Alam ko marami sa inyo dito matatalino, mathematician, okay, grammarian, very good, rich, very good. But you know what? Isa lang hinahanap ni Christ. Pag akyat natin sa langit, di naman tayo, ilan ang diploma ang dala mo? Lose. Ha? Hindi ka nasusubukin doon. What do you mean by the word impregnable? Indisputable. What do you mean by this? Charles. No. Every time you go back home, pag uwi mo doon sa totoo mong tahanan, hindi ka naki-questionin ng Diyos because your name is written in the book of life. That is already there. Kilala ka ng Diyos. Kasi umuwi ka lagi sa iyong Ama. Nagre-report ka lagi sa iyong Ama. Ay, hindi ko napalayas yung nag-iisang demonyo na nakaharap ko ngayong maghapon. Kasi po, nakijoin na lang po ako. Sino dito yung may tatay? Lahat naman kayo nagkaroon ng tatay. Masama, mabuti. Pero alam niyo ba, the best tatay in the whole universe is the Lord Himself. Amen? Ang Diyos pa rin. To Jesus, life without prayer is a contradiction of terms. Kasi may mission siya. Sino po ang may mission dito? Wala kayong ka-mission church. Anong mission mo sa buhay? Pinag-iisipan ko. May mission ka ba sa buhay? Mawalang galang na. James. Yes. So what is your mission? Okay, you have your life mission. Diba? But what I'm talking is, may mission ng church, may mission ng bawat mananampalataya. That pag-aaral, hindi ko sinasabing masama ang edukasyon dahil ako ay educator, teacher po ako. Pero alam niyo ba, pagharap natin sa langit, as I'm always telling you, it's not your diploma. It's not your medal. It's not your trophy. Marami din ako niyan. Pero kahit minsan, hindi ko siya, I counted everything lost for the sake of my mission here on earth. My mission is Christ's mission. Don't you know that the bottom line of every believer is to win souls for Christ? Amen. It is not your eloquent prayer. Sino yung Diyos na yung pinaglilingkuran? What is your mission? Is your passion? At sabi nga, your passion
passion tutors us to hunger for great ministries. Your passion is in music, maybe in praying. But you know what? Prayer tutors us to hunger for great God and in Him a godly ministry. Magiging makadiyos lang ang lahat ng ginagawa natin through prayer. Tama? Bottom line natin, huwag nating aalisin, is to soul win for Christ. Ilang kaluluwa ang dinala mo sa paanan ng Panginoon? Ilan ang kaluluwang kinakay mo at hindi natisod nung dalhin mo sa Panginoon? O nung dinala mo, kinabukasan, kinalingkuhan, hindi na sumama kasi ikaw mismo kinatisuran. That's why we need to pray, pray harder. Always go back to your Father. Kasi ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos na ating Panginoon, ang nagbibigay ng karunungan, ng tunay na katalinuhan upang tayo magtagumpay sa buhay na ito. Wherever you are, win souls for Christ. It is more than your diploma. Alam niyo bakit ako hindi nagtapos ng PhD? Puro may hangin ang kasama ko. Puro mayayabang. I hate that. Ha? Mainam pa yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral na marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos na kanyang manlilikha. Sabi ko nga sa isa kong kaklase, I enrolled here to learn about leadership and administration kasi ako yung admin. Pero kung araw-araw pag-uusapay kahinaan ng principal, kabulukan ng kanilang paaralan, better to cut it off. Kahit lang naman yung hinahabol ko. Alam nyo why they are studying? Kasi gusto nilang maging administrator, gusto nilang humawak ng pera, sila ang magpapasahod, gusto nilang maging boss. Nasa akin na lahat yun eh. Sabi ko, Lord, what am I looking for? The degree? The title? No way. Kaysa magkasala ako at matangay din ako, better to give up. Amen. Alam niyo, kung may pagmamapuri ako, it is the Lord. Because I always go back home to my Father and tell Him everything. Lahat ng kahinaan ko, alam ng aking Ama. Lahat ng strength ko, alam din ng aking Ama. Alam niya ang aking pangangailangan. Kasi I always go back to Him. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa huling talata, how much more shall the Heavenly Father give His Holy Spirit? Maaaring magtatanong kayo, naku, Holy Spirit palang ibibigay ng Diyos eh. Are you longing for the Holy Spirit? Hello? Kaya lagi ko sinasabi, even in the music ministry, there are songs that is touched by the Holy Spirit. There are preachers na makikita mo kahit hindi gaanong mahusay, but the Holy Spirit is there. There is a touch of the Holy Spirit. That's why I'm always longing for the Holy Spirit. Sabi ni Andrew Murray, he teaches us that the chief and the best of this gift is the Holy Spirit. Or rather, that in this gift, all others are comprised. The Holy Spirit is the first of the Father's gift and the one He delights most to bestow. Yun yung gustong-gustong ibigay sa inyo ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Bestow is to give. The Holy Spirit is the gift we ought first, dapat yun ang una nating pinagnanasaan and chiefly to seek. Priority dapat nating hinahanap. Kaya nga ang sabi kong kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. How much more is your Father in heaven na hindi ibigay sa inyo ang banal na Espiritu? That's why I'm telling you that God is the God of how much more. Dahil na sabi niya, the Holy Spirit is the best gift that we could ever receive from our Father. Why?
Because without help from on high, we can say our prayers, but we cannot pray our prayers. Pwede ka magsalita sa harapan ng Diyos, but you cannot pray. Why? Because the word pray, it is comprised with the Holy Spirit. When you pray, the Holy Spirit must be there. Amen? Alam niyo kung saan nakakabagot? Kapag tayo recite ng prayer, maganap lang. Because we are bounded of time, we need to be in a hurry. Like this time, we need to be hurried. Kasi limited lang tayo. Amen? But you know what? The best gift that we could ask is the Holy Spirit. Because without the help of the Holy Spirit, everything is nothing. Amen? So prayer nourishes a spiritual life that is deep in God and enriched in Him. For this prayer's highest significance. Kung wala rin lang ang banal na espiritu, kaya nga madalas kong sinasabi, sa pananalangin, hindi po ako nangangailangan ng dami. Alam nyo kung anong kailangan ko? Yung pusong handang manalangin na hindi nakakulong sa oras. That's why we need to give an extra time for the Lord. Prayer meeting, bounded of time. Tama? You need to leave at 4:30, 5, nagkasala ka na nun, lumagpas ka. Hello? Kaya nga sabi ni James nung Sunday, kung tira-tira lang ang ibibigay natin sa Panginoon, it's better to shut down. Stop prayer meeting. Stop your prayer. Kailan kayo mananalangin? Kapag naka-live lang na kayo sa bed at ang sasabihin nyo na lang, thank you Lord. Hello? I do not want to hurt anybody nor to offend anybody, but that is the truth. It is a truth. We are all spiritual beings and we need to grow in the life of prayer like the Lord Jesus Christ. Go back home to the God of the how much more. Seek the Holy Spirit. Why? Prayer is a strong wall and fortress of the church. Martin Luther. It is a strong wall. Kaya kapag tayo dumudulog sa Diyos, nakaluhod ka sa Diyos, nag-build ng wall ang Diyos. At mananatiling ang Diyos, yung iyong tanggulan, fortress. No one can harm you. Amen? Hindi alam ng demonyo kung lalo kung nasa sayo ang banal na espiritu, nangungusap ka dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu, the devil cannot do any harm from you. Ang Diyos ang nag-build ng wall na yan. Can we protect our family without God? Cannot. We cannot. Tama? Can we protect this church? Of course not. Only God. Ngayon, bakit pinapaliwala ang Diyos? Ngayon, bakit hindi natin mabigyan ng tamang panahon ang Diyos? Kung alam natin ang Diyos, ang ating fortress, ang ating tanggulan, maghihirap ang mundong ito, pero mananatili ang Diyos na magtatanggol para sa'yo, makikibaka para sa'yo. Bakit malamig ang church sa pakikitungo sa Diyos? Why? Where are the leaders? Na ang sabi, prayer is a strong wall. Kahit sa lahat ng departamento, music ministers are here. Lagyan nyo ng wall ang inyong paglilingkod. Maraming tukso ang demonyo. Maraming deception ang kaaway. Do not be deceived. Stand for your God. And then, He will fight for you. Amen? Your family, your leaders, everyone. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ba kayo makapagpuyat kahit ilang sandali lamang? Yung kaibigang nilapitan, reluctant, kaya lang tumayo,
Kaya nga sabi ni Jesus, at dahil sa kanyang pagpupumilit, alam niyo sa Diyos, hindi mo kailangang magpumilit. Mag-overflow ang biyaya kasunod ng pagsunod mo sa Diyos at tupad mo sa nais ng Diyos. Amen. God bless everyone. This is just an introduction. So fasten your seatbelt. Glory, glory to the living God. Can we stand? Glory, glory, glory is your name. You are holy God. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, makadudulog ka sa trono ng mahabaging Diyos ng walang pag-aalinlangan, without a shame. God is waiting. Ibig ng Diyos na marinig ano ang iyong kailangan. Believe that He is the God of the how much more. Oh yes, Jesus. Is your spirit longing for His Spirit? Thank you, Jesus. I need bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Alam niyo po, nakikilala ang Diyos every time we kneel down.
kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang sabi ng kanyang salita, it is the best gift that the Father bestowed upon us. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nakapaloob sa kanyang banal na Espiritu. Oh God, God, yes Jesus, mag-usap ka sa aming puso, Diyos. Hallelujah. You want to soar like an eagle? Accept the Holy Spirit, the gift, the best gift of the Father in heaven. Kung napapagal ka, napapagod ka sa buhay na ito, always go back home to your Father. Breathe upon your church, so Lord, so that we may rise like an eagle. Oh, hallelujah. Father, in me. Breath upon your people, God. Huwag mo pong hayaan na sa araw-araw kami napapagal, nawawala ng kapahingahan ang aming puso't isipan. Huwag mo pong hayaan, O Diyos, na kami kubkubin ng takot. Huwag mo pong ipahintulot, Panginoon, na yung mga deception at kasinungalingan ng kaaway ang maghari sa aming buhay. We need your Holy Spirit, O God. We need a fire that comes from you. Water us, O Lord. Diligan mo ang mga tigang naming kaluluwa, O Diyos. Papanaliwain mo, O Diyos, ang natutuyo naming kaluluwa. Hayaan mong maranasan ng bawat isa sa amin na kami palagi ang madiligan ng iyong salita, ng iyong kabanalan, ng iyong katuwiran. Take over everything in our lives, O God. Pamahalaan mo, pangunahan mo kami, O Diyos. We need your leadership, Jesus. We need your guidance. Hallelujah. Father God, sa umagang ito, nagpapasalamat kami dahil alam kong ang bawat isa sa iyong mga anak ay lubos-lubos na pinagpapala mo sa pangalan ni Jesus. At iginagawad mo ang iyong mayamang habag. Mayamang habag. Salamat. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ang bawat isa ay hinihiling ko po na muling magpasalamat. Ama naming Diyos sa dakila, wala kang katulad para sa amin. Hindi sapat ang aming mga salita upang ilarawan namin kung gaano kakabuti at kadakila sa aming buhay.
But this heart, O Lord, is too much thankful. We are grateful for having a loving Father like you, a God who is like you, a friend like you. Panginoon, maraming pong salamat. Naniniwala po kami, O Diyos, na patuloy kang may ginagawa sa aming buhay, patuloy kang may babaguhin sa aming buhay, habang patuloy naman naming tinatamasa ang masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat. Kaya naman mga kapatid, sa umagang ito, patuloy nating tanggapin ang masaganang habag ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ni Jesucristo na ating Panginoon, at ang patuloy na pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Ang lahat na nagtitiwala sa Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Minsan pa, papurihin natin ng Panginoon. Tayo bumawin, sumayaw, magalak sa piling